mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba pa-imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Ano ba yan? Nandiyan na naman yung mga bangaw na akainis. Habulin talaga ako ng mga bangaw na akaloka. Anyway mga buweks, magandang araw sa inyo. Ayan, ay nako, ang mga balita natin ngayon ay talaga namang pasabog ng bonggang-bongga. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, no? Ang Miss Universe, pagkatapos ng Miss Universe, maraming maglalabasan dyan na naman, nakakaloka, no? Samot-saring drama, ganyan-ganyan, ay nakakaloka ito. Tulad na lang nito, no? Hello sa mga nanonood dyan. Ay, naloka ako sa mga bangaw. Sa mga nanonood dyan, ayan, please don't forget to subscribe to my channel and like this video. Alam nyo na mangyayari sa inyo pag hindi kayo nagla-like. Natapon yung kape ko, nakakainis. Okay, lipat tayo ng ano, naiinis ako. Wait lang ha. Wait lang mga buweks. Ang daming bangaw talaga dito, nakakalok. Kasi basurahan. Anyway, lakad-lakad tayo para may ganap. Ayan. So nakakaloka lang ito. Ito na nga, no. Nag-spill na ng tea. Nakakaloka. Ito, oh, wait lang. Nasaan na ba yun? Ay. Etong si Miss Brazil, nakakaloka ito mga buweks. Nag-spill na siya ng tea. Ay nako, wait lang ha. Nasaan na ba yun? Ang sabi niya dito, ito yung yung translation. Ano ba yan? Nawala ako, wait lang. Dami kasing bangaw eh, wait lang ha. Doon nga tayo sa sa chabi-chabi. So sabi ni Miss Brazil talaga. Sabi ni Miss Brazil, ito daw, no? Sabi niya, translated ito sabi niya, I was forbidden to do interviews. Ayan. I was not allowed to contact people. I was forbidden to post, to do stories, to do videos, to do lives. They do not know the difference of all this and were denying all. Nakakaloka naman ito. Nakakaloka naman ito. Grabe, ba't pinagbawalan siyang magagagawa ng ganon? Ano yung para hindi siya ma-hype? Ganon ba yun, Jiva? Ang sabi pa dito, everything needed to pass through them. The only thing I could do are some collabs related to these sponsors, but everything else were all denied. Ayan, no? Ang masasabi ko naman dito, siyempre, yung organization, maybe the Miss Universe organization, they are trying to, they were very strict that time, no, during the Miss Universe. I think they were trying to protect their brand. Kasi nga, ang dami na, kasi nung last year, may mga nangyari diyang mga, alam nyo na, no, mga kababalaghan, ganyan-ganyan. I think the Miss Universe organization, they learned their lesson from the past, like, you know, from last year, yung mga issue na ganyan. Kaya ngayon, talagang iniiwasan na nila yung mga, alam niyo yung mga kontrobersya na posibleng mangyari. And kung sinabihan siya na kailangan kung sinabihan siya kailangan na dumaan muna sa sa organization bago niya i-post yung mga stories, ganyan. I think that's fair enough. Hindi naman sinabing hindi naman sinabing bawal na bawal siya mag-post. Ang sinasabi lang doon is ipaalam muna. So ipakita muna siguro kung ano yung ipo-post niya. So siguro ganun 'yon, no? So, hindi pa natin alam kung ano yung buong istorya, kung ano ba talaga yung alam niyo yun, yung mga mekos-mekos doon, no? Kasi hindi pa naman buo yung, yung ginawa ni, yung ginawang statement ni Miss Brazil. Nakakaloka lang, no? Oh my God, the tea is getting hot, di ba? Talaga namang hindi lumalamig ang mga pachichi, di ba? Dito sa Miss Universe organization, parang ang dumi-dumi, di ba? Ang dumi-dumi ng mga kaganapan, ang baho-baho, mga buweks. Grabe yung mga nangyayaring ito. Ngayon parang, alam mo yun, nakikita ko parang naiintindihan ko na ng konti. Tulad din nung sinasabi ng iba, no?
kung bakit hanggang hotel lang ang mga candidates. Sa totoo lang, di ba? Nakakaawa sila doon, parang wala silang masyadong kaganapan, di ba? Ang daming kababalaghan. Kababalaghan na nangyayari doon sa, alam niyo yun, sa owners, sa co-owners, di ba? Tapos yung, ay nako, ewan ko na lang talaga, ang dami pang mga lumabas na balita. Sana naman, nag-background check na lang itong mga ito, no? Yung, kumbaga, yung pinagbentahan ng IMG, sana nag-background check sila, no? Bago binenta dito kay kay JKN o kaya kay Legacy, di ba? Ayan, kay Raul Rocha, nakakaloka, punyeta, yung mga bango, naiinis ako. Ayoko nang pumunta dyan ulit. Kawawa ang Miss Universe organization, pati yung mga candidates, no? Tignan natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. Ayan, di ba? Hindi pa natin alam kung ano talaga yung mga buong istorya, pero ayan nga, may mga pachichi sila, no? Baka mamaya ayan, ihabla ni Rocha yung yung mga signed documents, di ba? Kasi may mga lalo na dun sa Paraguay, mga buweks, nakakaloka ito. Yung mga kaganapan sa Paraguay na dapat daw i-host ang Miss Universe sa Paraguay next year, kaya lang daw, hindi na daw natuloy ito. Nakakaloka naman, di ba? Ang dami na mga, ay naku, ewan ko na lang mamaya. Anuhin natin yan si Paraguay, no? I-discuss natin yan. But anyway, dito kay Brazil, sa totoo lang, no, ang dami ng issue talaga ng Miss Universe. Nakakaloka, no? Napakaraming naglalabasan. Pati si may nakita out dito nga tayo umupo. May inis ako. Si Uzbekistan, di ba? Ano ba yan? Naluloka ako. Ayoko na. Punyeta kayo. Naluloka ako dito kay wait lang ha, naiinis ako, punyeta, naiinis talaga ako ha. Ayan, dito tayo, ayan. Kung saan-saan lang nag-vlog. Ayun si Uzbekistan, di ba, rin yan, nagtatatalak din yan. Hihintayin natin yung kabuuan nung kanyang mga bugahan, di ba? At sa totoo lang ha, ang pansin ko lang mga bweks, no, ang daming paandar ng Miss Universe. Bago pa man nagsimula ang Miss Universe, di ba? Ang dami nilang naging paandar, mga kesyo ganito, kesyo ganyan, ganyan, pero wala naman tayong nakita mga dun sa paandar nila. Hindi maganda, kumbaga, mas ma-appreciate mo pa yung yung Miss Grand International. Hindi naman sa ha. Dati sila yung masabi mong parang prestige, yung pasabog, yung mga, alam mo yung mga kaganapan sa Miss Universe. Pero ngayon yun na yung nawala. Parang nawala na yung kinang ng konti, no? Itong Miss Universe or competition or organization. Kung may kung ano-ano na lang ang mga naiisip ngayon, di ba, na pasabog na saka ang daming issue, mga kung ano mga naiisip na pasabog, pero hindi naman siya sabog na sabog, di ba? Tulad ni Iliana Maria Aduana, di ba? Charot. So ayun, no? Ito rin kasi yung pinanghihinayangan ko, sa totoo lang. Ito rin pinanghihinayangan ko. Bakit di siya pumasok kahit sa top 30 lang? Diba? Si Brazil, nakakaloka ito. Para talagang ay naku, ewan ko mga works na parang, hindi ko naman sinasabi na hindi deserving yung iba. Deserving naman yung iba, syempre. Pero kung iisipin nyo, bakit hindi siya pumasok, diba, sa top 30, nakakaloka. Kung tutuusin, mas magaling at maayos pa itong performance ni Brazil, no? Sa totoo lang kesa dun kay hindi mo naman sa kay Macau, kay Canada, di ba? At saka wala namang kumbaga, I don't know, parang walang kadating-dating, to be honest, itong mga But I'm very, very happy. Of course, Macau and Canada, they entered the top 30. Pero kung isusuma total mo talaga sa sobrang, alam mo yung pasabog na performances, si Brazil talaga. Si Brazil talaga ang pasabog dyan. Di ba sabi ko nga sa inyo, talagang nag-shine si Brazil sa preliminary, di ba? So ayun, saan siya nagkulang? Yun ang tanong, di ba? Saan siya nagkulang doon? Bakit hindi siya nakapasok? Magaling din si Peru, sa totoo lang, no? Di lang talaga, alam mo yun, parang pinapansin, ganyan-ganyan, sa totoo lang. Well, ganun talaga. Naisip ko lang din si Peru. Gusto ko rin kasi si Peru. So ayun, sa totoo lang, no, na-amaze ako dito sa Miss Universe. Sa totoo lang, no? Kahit puyatan system, yung mga ganyan-ganyan. Ngayon,
madismaya ka na lang talaga di ba? Lalo na pag alam mong may potential siya, yung kandidata natin, halimbawa, or yung iba, ganyan-ganyan. Tapos biglang napaimburnal. Hindi naman napaimburnal si Chelsea Manalo, in fairness naman, di ba? Pero yung, alam mo yung maiisip mo na si Chelsea Manalo, talagang kaya niya mag-penetrate sa top 12, di ba? Nakakaloka. Paano nila iniskuran yung di ba? Yung, I don't know kung anong criteria meron sila. Parang itong babaeng ito, si Miss Brazil, ang masasabi ko lang, kung meron talagang chai-chai na pagmamay-ari ang organization, ay nako, wag nyo nang tanggalin dyan ang mga mekos-mekos, They don't rely on parang sa mga criteria ng mga judges, Parang hindi sila nagaganon. Parang talagang they choose their own winners, sa totoo lang, Kumbaga, sana magsalita na yung mga dapat magsalita, Magsalita na sila, ilabas na nila, ibuga na nila lahat sa social media para magkaalaman na, Para kasing manipulator yung dating sa placement, ganyan-ganyan, minanipula, parang ganon. Grabe talaga yung pinagbago ng Miss Universe ngayon, nakakaloka, wala kang masabi, parang galawang mekos-mekos talaga, circus na ito, nakakalungkot lang, Nasaan na kaya si Miss Kazakhstan? Ayan, inaabangan ko rin yan, meron din yung pasabog, But anyway, mga buweks, ito nakita ko lang, Ay, nako, ewan ko, ano masasabi nyo dito sa mga kaganapan nito kay Miss Brazil, kay Miss Uzbekistan, kay Miss Kazakhstan? Ayan, ang dami nilang issue, nakakaloka. Sana mabigyan ng anong tawag dito? Ng kaliwanagan yung kanilang mga concerns. Kasi syempre nagpunta yung mga yan doon, gumasos, di ba? Ay nako, nakakaawa lang talaga. Anyway, eto nakita ko itong video na ito. Pakinggan nyo, ay panoorin nyo ito. Wait lang ha, ayan. Wait lang, ayan. Promising to inspire, now under fire. If you want to win, you are more likely to want to keep your mouth shut. Take a look at any other national organization for a pageant. You don't know the owner. You're not supposed to. You're in the background. If he is sitting in that Miss Universe chairs today, it's because of me. It's because of my connection, my business power. Omar Castorino Montanero is a business tycoon and TV host whose family is part of a political dynasty in Paraguay. He says he first met Raul in 2017 when he leased one of Omar's properties to build a casino. We saw that Raul had a lot of problems in Mexico because of the casino. 6 years earlier, Raul made headlines after a casino he owned in Mexico was firebombed by a cartel. 52 people died in that arson attack. We did our check. Background checking, he was able to do business. So we went forward. I cannot judge him because of him past. But Omar says Raul only paid 1 month's rent before disappearing. It was a really big, huge deception. I took back my property and I just turned the page. What I was going to do, go look for Raul. Years later, Omar started getting involved with the Miss Universe organization. When he got a message from Raul, He texted me, hermanito, my brother, sorry because I disappeared, I want to speak again, I want you to bring me inside the organization. I'm a believer that anyone deserves a second chance. so Omar invited Raul to join him at Miss Universe events, where Omar introduced him to Anne and says he asked her to have Raul host the 2024 pageant in Mexico. Omar got something for himself. I also got the 2025 host country for Paraguay. It was going to be the first time ever that a Miss Universe international pageant was coming here to Paraguay. It was going to be huge. A letter signed by Anne that Omar provided exclusively to ABC News shows that he holds the exclusive rights to host Miss Universe 2025 in Paraguay or another country that has to be mutually agreed to, although the letter also leaves the door open to potentially remove that exclusivity. Omar made a deposit of $500,000 to seal the deal, but months into his preparation, he says Miss Universe executives completely ghosted him. They never answered me again. They took my money and they just went quiet. He's infamous for his blunt approach. The so-called czar of beauty, holding nothing back in his judging, as seen in his reality show El Concurso.
But Osmel suddenly resigned his post in 2018 in the wake of allegations he had prostituted his contestants to politicians and businessmen. Osmel has denied the allegations. ABC News reached out to Osmel for comment but didn't hear back. ABC News reached out to the Miss Universe organization, Raul, and Anne for an interview and comment but didn't hear back. Okay, mga Bwex, no? Well, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, after the Miss Universe, marami na namang kontrobersya, marami na namang drama, no? Before pala mag-start ang Miss Universe, sinabi ko na sa inyo yan. As is expected, ayan na nga, no? Well, sinabi ko rin sa inyo na si Raul, syempre hindi pa natin siya kilala, di ba? So, makikilala pa lang natin siya kung sino siya talaga. Syempre, during the Miss Universe coronation night, ganyan, or maybe after, di ba, nung Miss Universe, kasi syempre tahimik lang ito, di ba? Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, ang tahimik ay mas nakakatinik, di ba? So, ayan na. Pero syempre, ito naman ay, kumbaga, itong balita na ito, meron niya mga source, kaya nila nilabas yan, no? But anyway, I believe that it's always two sides of a story, no? Two sides of a story. So, kumbaga, we have to wait for the official statement of Miss Universe. Of course, I mean, we don't have to be biased, no? For example, we've seen this kind of news. We have to wait for Miss Universe. Just give them a chance to explain, I mean, their side, di ba? Yung Miss Universe organization. Kasi magiging unfair naman tayo. It's so unfair if we're just going to their side. So let's just have to wait for Miss Universe organization, di ba? To explain their side, to be fair, di ba? I really believe kahit na ganyan ang Miss Universe organization, they still did their best. They did effort to give us, you know, a good show that they think it's good. But yun nga lang, sa ibang, tulad maraming pageant fans na hindi naman talaga na satisfied sa pageant. But I'm pretty sure they spent a lot of money to, you know, to do this Miss Universe in Mexico. So, just give them a chance, diba, to release their official statement. Kung hindi nyo nakita, meron na sila mga lawsuit na naman. Ito si Mother Haluda Universe. So, and I really do hope everything will be fine in the future. I'm sure sa tamang pag-uusap yan, lagi ko sinasabi, no, sa tamang pamamaraan, sa communication, baka may misunderstanding lang. I'm pretty sure kapag uusapan nila yan na maayos, no, sana masettle. Ganon, love, di ba? And kung sa Paraguay nga ito gaganapin, itong Miss Universe, di ang ganda, di ba? Ang ganda-ganda kaya sa Paraguay. At saka balita ko dyan sa lahat ng mga Latin Americas, isa ang Paraguay sa isa sa pinakamagandang country dyan sa mga Latin America. So, sana maayos. I really do hope everything will be fine. Just a proper conversation and understanding. Naniniwala ako sa tamang pag-uusap, everything will be good, no? So, panoorin naman natin itong si Mother Haluda Universe. The first Diba? thing is beauty pageant. We are undeniably number one beauty and beast in the world. Do you agree? Are we number one in the world? Because we have Miss Universe here. Yes. Second thing here is a platform. Platform we would love to just what our moderator just said. We give the voice to the voiceless. Never heard of the story. You have to see our Miss Universe platform. Human story, very touching. So you can be inspired by them. Particularly the story from Victoria. She is the aspiration of so many people and can become the iconic woman of the world, literally. So that is the second part of the platform, and the last one is product. We would love to be at your home from the morning until at night time. Top-notch lifestyle brands. So you're gonna see a lot of nutrition, fashion, cosmetics, skincare, to all the swimsuits, also sportwear, which we are exhibiting in the show. Today, do you love the show? Yes, and that is what we call revolution of beauty.
this is Miss Universe. Welcome everyone also to our family. So we are going to have the lifestyle product, lifestyle brand for everyone of you. And Victoria will carry that brand for the whole year round. Give a big round of applause. Thank you. You ready to work? Yes. Okay, as you can see, no, ang Miss Universe talaga, ayun, tulad ng Miss Grand International, may 4Bs, sila naman meron silang 3Ps, di ba? Ang Miss Universe. So, talaga makikita mo sa mga sinabi ni Mother Halu the Universe, talagang yung organization ngayon iba na. So, it's more on about business side, di ba? So, yan nga, di ba? Tulad din ng sinasabi ni Papa Nawat, are you ready to work? So, ayun. So, fair enough naman. Kasi ang Miss Universe, lahat naman ng mga pageants talaga, di ba? Kung tutuusin lang. Ano yan? Business yan. So ngayon, siguro, nakikita lang talaga dun sa Miss Grand International, sa Miss Universe. So, I think it's fair enough, no? Kasi kailangan nilang bumawi. Siyempre, kailangan nilang kumita. So, sa sinasabi naman ni Mother Halu the Universe na Miss Universe is Miss Universe, I think I agree with that, no? Kasi yung engagement ng Miss Universe, kumpara pa rin sa ibang pageants, talaga namang pumapalo yung views ng Miss Universe kahit sa ang angulo mo tingnan, Miss Universe pa rin talaga. Kumbaga lagi ko nga sinasabi sa inyo sa ating mga vlogs, Miss Universe is Miss Universe. I think hanggang ngayon wala pa rin nakakalagpas sa Miss Universe. Naniniwala ako ang kalibre ng Miss Universe kahit na ganyan yan ngayon, talagang pinaka-aabangan pa rin ito sa buong mundo ng mga pageant fans. So talagang kampante sila Mother Halu the Universe, sila Raul Rocha, Jiwa, na alam niyo yan, no? Pati itong si Usmel Zoza, Jiwa, na kahit na ang daming kontrobersyang nangyayari sa Miss Universe, kampante sila dahil alam nila na ang Miss Universe, balibalik ta rin mo man ang mundo, Miss Universe yan. Hindi yan mabubura sa mapa ng mundo ng pageantry, Jiwa. Anyway, ano masasabi niyo dito? At saka ito pa mga Bex, nakakaloka lang ito. Nag-iingay ang ating mga shupitbahay na naman, na mga chay-chay. Talagang naghihinagpis at gustong manakit na mga ito, di ba? Kasi nga, ito na nga, lumabas na ang official results na Miss Universe 2024. Of course, Miss Universe, yung kanilang billing, mga Bex, nakakaloka talaga. Miss Universe, of course, Miss Denmark, and then Miss Universe Africa and Oceania, si Nigeria, Miss Universe Asia for the very first time in the history of beauty pageants or Miss Universe, si Philippines, of course, no, ang ating kandidatang si Chelsea Manalo, and of course, Miss Universe America, si Miss Peru, di ba? Miss Universe Europe and Middle East, si Finland, di ba? Ayan, sa billing nila, talaga namang nasa itaas ang mga ito. So, title talaga itong mga ito. Pagpapatunay na sila ay may title. While yung runners-up, na si first runner-up Nigeria, second runner-up Mexico, third runner-up Thailand, and fourth runner-up Venezuela ay sinasabi nga talaga na placements ang mga ito at magkaiba sila sa magkaibang placement at ang sinasabing title holders. Kaya naman talaga nagwawala na naman ang ating mga shupitbahay dyan sa Chabi-Chabi, di ba? Hindi nila talaga matanggap mga buwek na ayun na nga, no? Ganun talaga, wala tayong magagawa Ang nagdesisyon na ang may-ari, ang mga may-ari ng Miss Universe organization. So kahit na ano pa mang gawin nila mga pakulo or alam niyo kung ano-ano mang gawin nila, magtatatumbling man sila dyan or mag-split sila, wala na talaga silang magagawa. Sinasabi nga na itong mga Continental Queens na ito ay may title at yung mga nag-runners up ay placements. Wala naman ng masama doon. Wala namang masama doon. No? Kaya nga lang, mas makikita mo yung title talaga, yung mas angat na sinasabi kesa sa placements na sinasabi nila doon sa mga runner-ups, diba? Kaya hindi yan matanggap ng ating mga shupitbahay na mga chay-chay, diba? Anyway mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!